gabi payapang bumalot sa lungsod ng Maynila. Ngunit sa ilalim ng madilim na langit at kumikislap na ilaw mula sa mga sasakyan, may isang batang lalaki ang nakaupo sa gilid ng bangketa sa Quiapo. May hawak siyang tali ng sampagita, nakapulupot sa maruming braso, at pinipilit numiti habang nilalapitan ang mga bumababa mula sa jeep. 6 na taong gulang pa lang si Silas noon, payat, marungis, at may matang parang dagat na sawi sa direksyon. "Ma'am, bili na po kayo?" Kahit isa lang, pakiusap niya sa isang babaeng bagong ligo sa pabango at takong. Tinapunan siya nito ng tingin, nagkunwaring wala siyang nakita, at tuloy-tuloy na naglakad palayo. Sa likod ng ngiting pilit ni Silas ay ang pakiramdam ng gutom na halos tumutusok sa kanyang sikmura. Mula pa kahapon ay wala pa siyang matinong kinain. Tanging tubig mula sa poso sa tabi ng simbahan at mumo ng tinapay ang kanyang hapunan. Tuwing gabi, tumatakas siya sa ingay ng lungsod at naghahanap ng lilim. Ang paborito niyang taguan ay ang ilalim ng tulay sa may ilog. Madilim, amoy alak, at minsan ay may mga tambay. Pero para kay Silas, iyon na ang pinakaligtas na tahanan. Isang gabi, habang nakahandusay siya sa malamig na semento, narinig niya ang tunog ng bakal at bakal. Mga narinig na niya noon, pero mayon ay tila mas malapit. Nang muli siyang dumilat, nakita niya ang isang matandang lalaki na may hawak na flashlight, may maitim na mantika sa braso at amoy langis ang buong katawan. "Hoy bata, anong ginagawa mo rito?" Tanong ng matanda, medyo paus ang boses, pero hindi galit. "Tulog po," sagot ni Silas, bahagyang nanginginig. "Dito ka natutulog gabi-gabi?" Tumangulang si Silas. Lumapit ang matanda, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Halika, sumama ka sa akin. May konti akong pagkain. Kung gusto mo, mainit pa yun." Dahil sa gutom at lamig, hindi na nagdalawang isip si Silas. Sumama siya sa lalaki at dinala siya ni Po sa isang maliit na garahe malapit sa estero. Doon, may lumang upuan, tambak ng bakal, makina at amoy grasa na agad niyang kinagiliwan. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang mainit na sabaw at kanin na may sardinas pa sa ibabaw. Ang matanda ay si Mang Endo, isang mekanikong halos 50 taong gulang na. Walang pamilya pero may busilak na puso para sa mga batang lansangan. "Wala kang nanay o tatay?" tanong ni Mang Endo habang sinusubuan siya. "Wala na po. Matagal na. Hindi ko po sila kilala," tugon ni Silas habang ngumunguya. "Kung gusto mo, dito ka muna. Basta't tutulong ka sa mga dawain. Sa umaga, magwalis ka rito. Kapag may oras, tuturuan kita mag-ayos ng makina. Gusto mo ba yon?" Ang sagot ni Silas ay isang malaking tango, puno ng pag-asa. Makalipas ang ilang taon, naging parang anak na ni Mang Endo si Silas. Sa halip na magpalaboy-laboy, tinuruan siyang magbasa, mag-ayos ng wire, magkalikot ng transistor. Sa edad na 12, marunong na siyang magbukas ng generator. Sa edad na 13, marunong na siyang gumawa ng simpleng radio transmitter. "Silas, alalahanin mo." Sambit ni Mang Endo, minsang masunog ang circuit board sa ginagawa nilang amplifier. "Ang pagkakamali, hindi dulo ang paraan ng makina para sabihin sa iyo na may mas magandang paraan." Naniwala si Silas sa bawat salitang iyon. Kaya nung maglabas ng scholarship program ang isang NGO para sa mga batang mahihirap na may kasanayan sa electronics, si Silas ay nag-apply. At kahit hindi siya marunong ng Ingles noon, ang determinasyon niya ang naging susi para mapansin. Sa edad na 14, sakay ng eroplano sa kauna-unahang pagkakataon, iniwan niya ang Maynila. Tinahak niya ang bansang Singapore, isang lugar na hindi niya kailanman pinangarap, ngunit bigla na lang naging posibilidad. Sa loob ng 3 taon sa Singapore, nagtapos siya ng kursong mechatronics. Hindi naging madali ang lahat. Nariyan ang kalabaning homesickness, racial prejudice at kakulangan sa pera. Ngunit sa bawat hirap,
ang alaala ni Mang Endo ang kanyang lakas. Silas ang makinang madiyaga, mahirap masira. Pagpasok niya ng mga 20s, bumalik siya sa Southeast Asia at nagtayo ng maliit na kumpanya sa Iloilo. Isang lumang warehouse lang ang kanilang opisina. Ang layunin niya? Gumawa ng drone technology na abot kaya at makakatulong sa mga magsasaka. Una siyang pinagtawanan ng maraming investor. Drones para sa palayan? Kalokohan? Pero hindi siya natinag. Dumaan ng mga taon at unti-unting lumaki ang kumpanya. Nakakuha siya ng investments mula sa Europe. Nakuha rin niyang makipag-collaborate sa ilang university innovators. Isang prototype ng crop monitoring drone ang nagpasikat sa kanya sa Asia Tech Summit. At mula roon, hindi na siya huminto. Sa edad na 34, si Silas Marquez ay tinaguri ang King of the Skies sa buong Southeast Asia. May sarili na siyang airline, Marquez Air, at ang kanyang drone technology ay ginagamit hindi lang sa agrikultura, kundi pati sa disaster response, medical delivery, at surveillance. Ang dati batang lansangan, ngayon nakatira na sa penthouse, nakasuot ng tailored na suit at madalas laman ng international headlines. Ngunit kahit may sarili na siyang fleet ng private jets at corporate offices sa iba't ibang bansa, gabi-gabi ay tumitingala pa rin siya sa langit. Sa gitna ng kanyang tagumpay, dala pa rin niya ang payak na panaginip na minsan binulong ni Mang Endo sa kanya. Isang gabi habang naghihigaan sila sa lumang garahe, "Balang araw anak, lilipad ka rin." At oo, lumipad na siya. Ngunit hindi pa niya alam na isang batang lalaki, isang liham at isang jet ang magpapabago muli sa direksyon ng kanyang buhay. Hindi agad naging makinis ang paglipad ni Silas Marquez. Sa likod ng mga palakpak at artikulo sa tech magazines na nagsasabing siya ang susunod na Elon Musk ng Asia, ay isang kwento ng paulit-ulit na pagkalugmok. Isang serye ng pagkabigo na halos nagbabagsak sa kanyang loob. Ang una niyang kumpanya, ang Etherlink, ay isang startup na naglalayong gumawa ng automated drone irrigation system para sa mga palayan sa Visayas. Sa unang taon, puro eksperimento, puro problema. Minsan, hindi lumilipad ang prototype. Minsan naman, lumilipad pero tumutumpa sa kalagitnaan ng demo. Isang beses, sa harap ng mga lokal na investor, bigla na lang itong sumabog sa ere at naglanding sa babuyan ng isang residente. "Silas, wika ng isa sa mga investor matapos ang insidenteng iyon. Ang totoo, maganda ang puso mo. Pero hindi pwedeng puro puso sa negosyo. Pero kung mapapagana natin ito, kung, laging kung, puro kung, Silas, hindi sapat ang kung para tumaya kami ng pera." Natunaw ang kanyang unang pangarap na parang alon sa buhangin. Sa loob ng 6 na buwan, nalugi ang kumpanya at napilitang magsara. Naiwan siyang may utang na higit sa 1 milyong piso at may kasamang reputasyong tinawanan sa tech forums. The flying farmer crashed before he could fly. Pero hindi siya sumuko. Itinayo niya ang pangalawang kumpanya, ang Skyroot Technologies. Sa pagkakataong ito, mas pinili niyang gumawa ng micro-drones para sa search and rescue operations. Umuha siya ng bagong team. Nag-ipon mula sa kaunting naiwan sa savings at muling bumalik sa blueprint. Sa 3 buwan pa lang, lumapit sa kanya si Jared Orton, isang foreign investor mula sa Australia na sinabing interesado raw sa vision ni Silas. "Your concept is exciting," ani Jared sa isang Zoom call. "I think we can scale this globally. Just let me handle the funding and the distribution." Takala ni Silas ay dumating na ang kanyang tagapagligtas. Ibinuhos niya ang lahat ng pagod, oras at tiwala sa partnership na iyon. Ngunit makalipas lamang ang 4 na buwan, napansin niyang unti-unting nawawala ang access niya sa kanilang mga project files. Nang kanyang tanungin si Jared, laging may dahilan. "Technical hiccups lang, mate. I'll fix it soon."
Hanggang sa isang araw, hindi na makontak si Jared. Nang tingnan ni Silas ang bank records, ang buong pondo ng Skyroot, milyon-milyon, ay nawalis, nilimas, naubos, at kasama nito, nadurog ang isa na namang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa mga araw na sumunod, hindi na siya lumabas ng opisina. Sa loob ng maliit na silid, nakaupo siyang nakatalungko. Hawak ang isa sa prototype drones na huling nagawa. Pinagmasdan niya ito na parang kaluluwang humihingi ng paliwanag. Bakit ganito? Tanong niya sa katahimikan. Sa isang banda, madali ng sumuko. Bumalik sa Maynila, magtrabaho sa isang kumpanya, o humingi ng tulong sa mga NGO na dati niyang kinabibilangan. Pero sa puso niya, naroon pa rin ang init, ang apoy na minsang isinindi ni Mang Endo. Ang makinang matyaga, mahirap masira. Naitayo niya ang pangatlong kumpanya, ang Falcon Rise Aerotech, mula sa pinagsama-samang tira-tirang parts ng naunang mga proyekto. Muli siyang lumapit sa mga investor, ngunit ngayon, mas matalim na ang kanilang mga mata. Hindi ba't 3 beses ka nang nabigo, Mr. Marquez? Ani ng isang ginang na CEO ng tech conglomerate sa isang pitch meeting sa Kuala Lumpur. Oo, sagot ni Silas, hindi umiwas ng tingin. 3 beses. Pero bawat kabiguan ko ay tinayuan ko ng bagong simula. Hindi ito pagkalugi, ito ay paniningil ng karanasan. Ambisyoso ka? Sabi ng isang maandang investor habang pinipihit ang wedding ring sa kanyang daliri. Ngumiti si Silas. Mas okay na pong tawaging ambisyoso kaysa sumuko. Ang ambisyon ko ay hindi para sa sarili, kundi para sa mga magsasakang hindi naririnig. Para sa mga batang nangangarap ng langit, pero walang hagdan. Kaya oo, ambisyoso ako. Ang pitch na iyon sa hindi inaasahan ay nagbukas ng bagong pinto. Isang batang Singaporean venture capitalist ang lumapit sa kanya pagkaraan ng meeting. I want to invest, ani Kai Liu. Suot ang hoodie at may hawak na bubble tea. I think you're insane enough to succeed. Simula noon, unti-unting muling nabuhay ang pangarap ni Silas. Ginamit niya ang bawat pagkabigo bilang blueprint kung paano hindi ulit matapilok. Ang mga drone ngayon ay hindi lang lumilipad. Nagdadala na ito ng medisina sa mga liblib na barangay, ng tubig sa mga binagyo, at ng pag-asa sa mga lugar na iniwan ng sistema. Sa isang event kung saan siya ang keynote speaker, sinabi niya, ang paglipad ay hindi nagsisimula sa pakpak. Nagsisimula ito sa paniniwala kahit ilang beses ka pang bumagsak. Gamitin mo ang bawat pagkatalo bilang runway. Ako si Silas Marquez, 3 beses na bigo, pero sa ika-4, lumipad ako. Hindi niya alam, sa likod ng entablado, may mga batang nanonood na gagamitin ang kanyang pangalan bilang inspirasyon. At sa malayong sulok ng mundo, isang lihim na sulat ang nagsisimulang isulat ng isang ina. Hindi pa tapos ang kuwento ni Silas. Malayo pa siya sa dulo, pero sa wakas natutunan na niya na kahit ilang beses siyang mag-crash, basta't buo pa rin ang puso, may lilipad pa ring bukas. Sa likod ng lahat ng tagumpay, ng mga jet engines na sumisibad sa himpapawid at mga drone na pinapalakpakan sa mga tech expo, nanatiling tahimik ang isang tanong sa puso ni Silas Marquez. Isang tanong na walang kayang sagutin kahit gaano pa karaming milyong piso ang nasa bangko niya. Bakit ako iniwan? Walang araw na hindi niya naisip iyon habang lumalaki. Ang alaala ng kanyang pagkabata ay hindi nagsimula sa hapunan ng pamilya o sa kwento ng mga unang hakbang. Nagsimula ito sa isang sirang kariton sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Doon siya natagpuan ng isang matandang mangangaral. Inabutan ng kaunting barya at iniwang may bote ng gatas na halos wala ng laman. Sa tabi ng kariton, may punit-punit na kumot at isang maliit na papel kung saan nakasulat ang pangalang Silas. Wala ng apelyido,
walang paliwanag. Simula noon, ang mundo ay naging isang malaking palaisipan para sa kanya. Habang ang ibang bata ay tinatawag ang kanilang ina tuwing umiiyak, si Silas ay walang pangalan na mabanggit. Sa bawat patak ng ulan, habang giniginaw sa ilalim ng tulay, ang tanong ay lalong lumalalim. Hindi ba ako minahal? O ako ba'y bunga ng kasalanan? Isang gabi, 15 taong gulang siya noon, nilalagnat sa ilalim ng estero sa Maynila. Binabagyo ang lungsod at ang ulan ay tila'y halik ng langit na may halong sakit. Nilalagnat siya ng mataas at sa pagitan ng pag-ubo at panginginig, nakatulog siya sa ilalim ng karton. Doon niya nakita sa kanyang panaginip ang mukha ng isang babae. Maputla, may luha sa mata, hawak ang isang sanggol at paalis mula sa isang gusali na tila ospital. Nakatingin ito kay Silas habang umiiyak. Paulit-ulit ang sinasambit na mga salitang, "Patawad, patawad." Pagmulat niya, ramdam niya ang mainit na luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung galing sa panaginip o sa sarili niyang pag-iyak. At mula noon, naniwala siyang iyon ang kanyang ina. Sa kabila ng abalang mundo na kanyang ginagalawan bilang CEO ng Falcon Rise Aerotech, hindi siya kailanman tumigil sa paghahanap. Ginamit niya ang koneksyon, yaman at teknolohiya para subukang alamin kung sino siya. "Gusto ko pong hanapin ang pamilya ko," amin niya sa isang private investigator sa Singapore, si Selina Ang, isang babaeng bihasa sa tracing. "May dokumento ka bang pinagmulan?" tanong nito. "Wala." Isang pangalang isinulat sa papel, Silas, at ang lugar, Quiapo, sa tapat ng simbahan. Sinubukan nilang gamitin ang DNA tracing. Nagsagawa siya ng test sa international database para sa mga nawawalang tao. Pinadala rin ang kanyang profile sa mga ahensya ng gobyerno na may records ng abandoned children. Ilang buwan ang lumipas. Nagkaroon ng ilang possible matches pero palaging nauuwi sa dead end. Isang dokumento ang nagpapakita na maaaring ang kanyang ina ay isang batang buntis na pumasok sa isang charity home sa Pasay noong dekada 90. Pero walang sapat na record ng pangalan. Isa pang trail ay nagsabing may kahawig siyang babae sa Baguio. Ngunit pagdating doon, ang resulta ay negatibo. "Pasensya na Mr. Marquez," wika ni Selina matapos ang halos 1 taon ng investigasyon. "Ginawa na namin ang lahat, pero walang tumutugma. Parang dinala ka rito ng hangin tapos iniwan." Lumipas ang mga taon, nagpakadalubhasa siya sa pagpapalago ng kanyang kumpanya. Nagkamit siya ng respeto at yaman, ngunit sa bawat paggising sa penthouse na may salamin sa bubong, nakatingala pa rin siya sa langit na parang may hinahanap. May mga gabing hindi siya makatulog. Minsan habang tumutunog ang makina ng kanyang private jet, inaalala niya kung paano siya minsang nakasandal sa bakal ng tulay habang nagtataka kung may pamilya siyang naghanap sa kanya. Sa isang dealer meeting sa Hong Kong, tinanong siya ng isang kasamang negosyante, "Silas, you're one of the most successful men in Southeast Asia. But why do I sense a hole in your eyes?" Mumiti siya ng mapakla. "Because some questions don't get answered by numbers." Isang gabi, sa rooftop ng kanyang bahay sa Tagaytay, kausap niya ang kanyang matagal ng driver at kaibigan, si Mang Erning, habang umiinom ng kape. "Erning," tanong niya, "naniwala ka ba na may mga tanong na hindi na talaga sinasagot ng langit?" Sumulyap si Mang Erning sa kanya. "Alam mo sir, hindi sinasagot ng langit ang lahat. Pero minsan, hindi yon dahil ayaw niya. Minsan kasi baka hindi pa tamang panahon o baka ibang sagot ang ibibigay niya." Tahimik si Silas. Napatingin siya sa mga bituin. "Hindi ko man siya makilala," bulong niya sa hangin. "Sana lang alam niyang hindi ko siya kinasuklaman. Kahit iniwan niya ako."
Simula noon, tumigil na si Silas sa paghahanap. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ang mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Naging sandalan niya ang panalangin. Tuwing gabi, sa loob ng kanyang silid, nananalangin siya hindi para sa kasagutan, kundi para sa kapayapaan. Panginoon, dalangin niya, kung buhay pa siya, sana nasa mabuti siyang kalagayan. At kung patay na, sana'y tahimik ang kanyang kaluluwa. Basta po, salamat. Dahil kahit iniwan niya ako, narito pa rin ako ngayon. At matatag, sa mga ulap ng hindi nalalaman, si Silas ay naging isang lalaking buo. Hindi dahil nalaman niya ang kanyang pinagmulan, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang sarili, kahit wala siyang kompletong kasaysayan. At sa panahong akala niyang tapos na ang pahina ng kanyang pinagmulan, darating ang isang liham. May kasamang batang natutulog sa loob ng kanyang private jet na muling magbubukas ng aklat ng kanyang pagkatao. Sa dami ng bansang nalibot ni Silas Marque, sa dami ng bansang tinawid ng kanyang mga eroplano, may isang lugar na matagal na niyang hindi binabalikan. Ang lugar kung saan unang tumibok ang kanyang pangarap. Ngunit kasabay din nitong naiwan ang maraming alaala na ayaw niyang banggain. Sa kabila ng kayamanang pinaghirapan niya, may bahagi sa kanyang puso na nanatiling mabigat. Parang anino na sumusunod sa bawat tagumpay, tahimik ngunit palaging nariyan. Hindi ito dahil sa mga nabigong proyekto o sa mga negosyong nilimas ng traidor na partner. Ang bigat na ito ay galing sa mga taong iniwan niya ng unti-unti na siyang umaangat. Sa bawat anunsyo ng bagong kontrata, sa bawat media interview na tinawag siyang genius visionary, naroon ang tanong sa kanyang loob, kamusta na kaya si Mang Endo? Isang maulan na hapon, mahigit 10 taon mula nang umalis siya ng Maynila, bumalik si Silas sa Quiapo. Suot niya ang hoodie at simpleng pantalon, walang bodyguard, walang kamera. Ayaw niyang magmukhang milyonaryo. Gusto niyang balikan ang lugar bilang Silas na dating batang kalye, hindi bilang CEO. Pagdaan niya sa ilalim ng tulay kung saan siya minsang natulog, halos wala nang nagbago. May mga batang nakabaluktot pa rin sa kahon, may ilang naglalako ng basahan, at ang amoy ng usok at kanal ay parehong-pareho pa rin. Parang sinampal siya ng kahapon. Kuya, tubig po, 5 piso lang, sambit ng batang lalaki sa gilid ng bangketa. Kaparehong-kapareho ng dati niyang ginagawa. Natayo po si Silas, sabay bulong sa sarili. Ako yan dati. Inumo niya ang lumang garahe kung saan siya tumira noon kay Mang Endo. Wala na ito, napalitan na ng isang vulcanizing shop. Lumapit siya sa matandang lalaki roon at nagtanong. Pasensya na po, tanong lang. Si Mang Endo, yung dating mekaniko rito, napatingin sa kanya ang lalaki, saka nagbuntong hininga. Si Endo, matagal nang wala yun, boss. 6 na taon na ang nakalipas. Cancer daw. Tahimik lang ang buhay niyon bago pumanaw. Wala ring pamilya, puro batang kalye lang ang nakapalibing sa kanya. Parang napako sa kinatatayuan si Silas. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Ang lamig ng ulan ay tila lumusot sa kanyang balat at sumanib sa kanyang puso. Huli na, bulong niya. Huli na ang lahat. Sa isang linggo ring pananatili niya sa Maynila, walang araw na hindi niya binisita ang puntod ni Mang Endo. Doon, sa ilalim ng punong mangga sa isang simpleng libingan sa Tondo, tuwing gabi ay umuupo siya, tahimik, nagkukwento na parabang nariyan pa ang matanda. Dati sabi mo, balang araw, anak, lilipad ka rin. Nung una, akala ko ang ibig mong sabihin ay literal na lilipad. Pero ngayon ko lang naiintindihan. Ibig mong sabihin, aangat ako, hindi lang sa buhay, kundi bilang tao. Doon siya umiyak, sa unang pagkakataon mula nang maging bilyonaryo. Hindi bilang negosyante, kundi bilang anak ng isang taong hindi kailanman naging legal na ama.
pero minahal siya ng lampas sa dugo. Pagbalik niya sa Singapore, dala niya ang mabigat na damdamin. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang city lights mula sa helipad ng kanyang gusali, napagdesisyonan niyang gawin ang isang bagay na hindi para sa sarili, hindi para sa negosyo, kundi para sa alaala. Ang Endo Foundation ay ipinanganak mula sa luha at pasasalamat. Isang organisasyong magbibigay ng libreng edukasyon, tirahan at psychological care para sa mga batang kalye sa buong Southeast Asia. Ipinatayo ang unang pasilidad nito sa Tondo, sa mismong lugar kung saan siya lumaki. Mismong si Silas ang nagbukas ng unang center. Sa kanyang pananalita, halos maiyak ang lahat ng naroon. Wala ako rito kung hindi dahil sa isang taong naniwala sa akin. Si Mang Endo ang unang nagsabing may halaga ako kahit ako'y marumi, gutom at walang pamilya. Kaya lahat ng batang nararamdaman ang naramdaman ko noon. Ang foundation na ito ay para sa inyo. Sa kanyang regular na pagbisita sa pasilidad, doon niya nakilala si Dr. Maureen Lacson, isang volunteer psychiatrist na may malumanay na tinig at matatalim na mata. Isa siya sa mga pangunahing konsultant ng foundation at may espesyalidad sa trauma recovery para sa mga batang kalye. Sa unang beses nilang magkausap, diretso ang tanong ni Maureen habang sila'y nagkakape sa multipurpose hall. Silas, bakit mo talaga ito ginagawa? Dahil ba sa guilt? Napangiti si Silas, bahagyang nagulat sa pagiging prangka ng babae. Sa simula, oo, amin niya. Pero ngayon, hindi ko na masabi. Parang tuwing nakikita ko silang ngumiti, may gumagaan sa dibdib ko. At parang doon ko lang nararamdaman na totoong lahat ng pinaghirapan ko. Tumango si Maureen, ang mga sugat hindi laging dapat takpan ng tagumpay. Minsan kailangan lang talaga silang gamutin. Simula noon, naging madalas ang pag-uusap nila. Nagkape, nagkwentuhan, at dumating sa puntong si Silas ay nagkukwento ng mga panaginip niya, mga alaala niya kay Mang Endo, at ng isang babaeng umiiyak sa kanyang panaginip. Baka, sabi ni Maureen minsan, ang puso mo hinahanap ang hindi mo kailanmang naranasan, pag-aaruga na walang hinihinging kapalit. Dahil sa kanya, muling natutong makinig si Silas, hindi bilang boss, kundi bilang tao, hindi bilang tagapagpatakbo ng kumpanya, kundi bilang anak, kaibigan, at minsan pa'y sugatang bata sa ilalim ng tulay. Sa mga buwan na lumipas, naging malapit sila ni Maureen. Wala mang binibigkas na romantikong hangarin. May koneksyon sa pagitan nila na mas malalim pa sa simpleng pag-uusap. Hindi ito pagmamadaling pag-ibig, kundi pag-unawa sa isa't isa, na parang dalawang aluluwang matagal nang naghahanap ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas lalo niyang naramdaman. Ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa dami ng pusong natutulungan mong bumangon. Minsan, habang nakatayo siya sa harap ng bagong gusali ng Endo Foundation, kasama ang mga batang masiglang naglalaro sa playground, tumingin siya sa langit at bulong sa sarili, hindi ko man naipakita sa iyo, Mang Endo, pero ito para sa iyo. At sana masaya ka na kung nasaan ka man. Ang damdaming iyon, ang tunay na layunin, ay isang lipad na hindi kayang tapatan ng kahit anong jet o yaman. At hindi pa niya alam, sa isang darating na biyahe, sa loob ng kanyang private jet, isang batang lalaki ang magbubukas ng isang bagong kabanata na muling gugulantang sa kanyang pagkatao. Mula sa tuktok ng Burj Khalifa, kung saan ginanap ang Global Future of Aviation Conference, lumipad paakyat ang pangalan ni Silas Marquez. 2 araw siyang pinuri ng international delegates, pinalakpakan ng mga eksperto at kinuhanan ng litrato sa tabi ng mga world leaders. Siya ang naging sentro ng atensyon, ang batang minsang natulog sa ilalim ng tulay
Ngayoy, humuhubog sa kinabukasan ng langit. Ngunit gaya ng dati, walang amount ng papuri ang nakakatighaw sa tahimik na lungkot na itinatago niya sa ngiti. Pagkababa ng huling session, agad siyang tumungo sa rooftop helipad ng hotel. Mula roon, isang luxury chopper ang nagsundo sa kanya, patungong private hangar kung saan nakaantabay ang kanyang jet. Ang Aether Falcon, ang pinakauna niyang jet na dinisenyo at pinagawa ng sarili niyang kumpanya. Makinis ang balangkas nito, makintab ang bawat gilid. Ila isinisigaw ang salitang perfection. Tahimik siyang sumakay. Suot ang itim na turtleneck, dark slacks, at salaming may light tint. Habang binabati siya ng crew, tumangulang siya at dumiretso sa likurang bahagi ng jet, ang lounge area, kung saan madalas siyang nagpapahinga sa tuwing lumilipad. Ngunit pagpasok niya roon, agad siyang natigilan. Tahimik. Hindi ang klase ng katahimikan na normal sa mga flights. May kakaiba, parang may humihinga. Mabagal, mahina. Tumigil siya. Kumabog ang dibdib. Bumukas ang automatic sliding door ng lounge. At doon niya nakita isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, nakahiga sa leather couch. Marumi ang damit, may bahid ng alikabok at mantsa ng putik. Basa pa ang laylayan ng shorts nito, tila galing sa ulan. Ang buhok ay magulo, tila ilang araw nang hindi nasusuklay, at sa kanyang pisngi ay may bakas ng tuyong luha. Nakatulog ito ng nakaunan sa braso. Sa tabi nito, may isang sobre, luma, gusgusin, at bahagyang basa sa gilid. Nilapitan niya ito, dahan-dahan. Sa loob ng 100 biyahe niya gamit ang kanyang jet, ngayon lang may ganitong pangyayari. Imposible. Imposible itong makapasok. Mahigpit ang seguridad. Walang makakapasok sa ganitong antas nang walang pahintulot. Imposible. Pero narito ang bata. At narito ang sulat. Dinampot niya ang sobre. Kumabog ang puso niya sa lakas. Parang may kamay na tumulak sa kanyang loob. May sulat sa harap. Sulat kamay. Para kay Silas Marquez. Pakibasa bago mo siya gisingin. Napalunok siya. Dahan-dahang binuksan ang sobre. Nasa loob nito ang isang papel na medyo nadungisan na ng luha at ulan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. At sa kanya sinimulang basahin. Silas, kung sino ka pa man sa ngayon, umaasa akong hindi pa tuluyang nagbago ang puso mo. Hindi mo ako kilala, o baka kilala mo na, pero ayaw mong maalala. Ngunit ako, hindi kita nakalimutan kahit isang araw. Ang batang natutulog sa tabi mo ay si Ellie. Anak ko, at posibleng anak mo rin. Hindi ko kayang panindigan ang lahat. Mahina ako, takot, at wala ng pag-asa. Ginawa ko ito hindi dahil gusto kong takasan ng responsibilidad, kundi dahil alam kong ikaw lang ang makakapagbigay sa kanya ng buhay na karapat-dapat sa kanya. Kung galit ka, maintindihan ko. Kung tatanggihan mo siya, maayos din yun. Pero kung may natira pa sa puso mo mula sa panahong iyon, sana tingnan mo siya hindi bilang pabigat, kundi bilang alaala. Maraming salamat at paumanhin, Elena. Nalaglag ang kanyang balikat. Ang papel ay parang pumutol ng hininga sa kanyang dibdib. Si Elena, isang pangalan na matagal nang naitago sa kailaliman ng kanyang alaala. Isang gabi, isang pangyayaring halos binura na niya sa isip. Ngunit ngayon, muli itong bumangon mula sa libot, kasama ng batang himbing sa kanyang harapan. Tumitig siya kay Ellie. Napansin niyang may peklat ito sa kaliwang kilay na parang nakuha sa pagkakadapa. Tahimik pa rin itong natutulog, tila napagod sa mundong hindi kailanman naging magiliw. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ng bata. Ilang minuto siyang nakatingin lang dito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit? Takot? Pagdududa? Pero mas nanaig ang isang bagay. Ang biglaang sakit na tila may bumaluktot sa kanyang loob. Hindi siya makapaniwala. Isang bata iniwan sa kanyang eroplano.
at may sulat na nagdadala ng nakaraan na akala niya'y lubos nang nawala. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng jet. "Sir, everything's set for departure. Need anything before takeoff?" Napahinto si Marco. Napatingin kay Silas. Napatingin sa bata. "Sir, sino po yan?" Hindi agad sumagot si Silas. Hinawakan niya ang sulat, saka tiningnan si Marco. "Hindi ko pa alam," mahina niyang tugon. Pero sa ngayon, siya ang dahilan kung bakit hindi pa pwedeng lumipad ang jet na ito. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, walang board meeting, walang business proposal, walang investor pitch ang kayang tapatan ang bigat ng nararamdaman ni Silas. Dahil sa harap niya ay isang batang natutulog sa kanyang jet. Isang bata na maaaring may dugong dumadaloy na kapareho ng sa kanya. Isang liham na tila hudyat ng bagong simula o baka ng isang delubyong emosyonal na matagal na niyang iniiwasan. Dahil sa harap niya ay isang batang natutulog sa kanyang jet. Isang bata na maaaring may dugong dumadaloy na kapareho ng sa kanya. Isang liham na tila hudyat ng bagong simula o baka ng isang delubyong emosyonal na matagal na niyang iniiwasan. Hindi pa niya alam kung anong gagawin, pero alam niyang hindi na siya babalik sa dating buhay nang hindi muna sinasagot ang tanong na bumalot sa kanyang isipan. "Ako ba ang ama? At kung oo, paano ko hahayaan ang batang ito na matulad sa akin?" Tahimik pa rin ang jet. Nakatigil ito sa loob ng pribadong hangar sa Singapore. Habang sa loob, si Silas ay nakaupo sa isang leather seat. Walang imik, hawak pa rin ang gusgusing sobre na kanina lamang ay parang bomba na sumabog sa kanyang tahimik na sistema. Sa isa pang kamay niya nakaipit ang dokumentong kasama ng liham. Isa itong birth certificate. Galing sa lokal na pamahalaan ng Cebu. Doon pa lamang, nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Sa itaas na bahagi ng dokumento, malinaw na malinaw ang mga letra. Pangalan ng bata, Eli Marquez. Ina, Elena Ramirez. Ama, walang nakasaad, Marquez. Ang apelyido niya, hindi na siya makahinga. Hindi ito koinsidensya. Hindi rin ito biro. Walang ibang Marquez na kilala si Elena, maliban sa kanya. At kung ito ay sinadya, kung ito ay totoo, kung si Eli ay kanyang anak, napalunok siya ng malalim. Sa bawat sandali ng katahimikan, para siyang sinasakal ng di maipaliwanag na aba at lungkot. Muling bumalik sa isip niya ang laman ng liham. Kung sino ka man, alam kong hindi ka masamang tao. Ikaw lang ang natatandaan kong may kapasidad para sa kanya. Simpleng mga salita. Hindi malalim, hindi pilit. Pero napakatapat. Tila isinulat ito ng isang taong pagod, walang lakas, ngunit nagmamakaawa. At higit sa lahat, may tiwala. Isang tiwalang hindi binili ng pera o posisyon, kundi ng alaala, ng isang bagay na minsan nang nangyari sa kanila. Nilingon niya si Eli, na sa kabila ng lahat ng kaguluhang emosyonal ay himbing pa rin ang tulog. May banayad na hilik at ang maliit nitong dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ang panang kamay ay nakaipit sa tagiliran at ang kaliwa nakalaylay mula sa upuan. Napansin niyang may kaparehong hugis ang daliri nito sa kanya. Lalo na ang panggitnang daliri, may bahagyang kurba sa dulo. Noon pa lang, parang may umuukit ng koneksyon sa kanyang puso. "Pwede bang anak kita?" Bulong niya, halos pabulong sa hangin. Sa isip niya'y bumalik ang alaala ng isang gabi, 7 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng kabiguan, nang masunog ang kanyang pangalawang kumpanya, nang iniwan siya ng investor. Wala siyang ibang ginawa noon kundi uminom, maglakad-lakad sa lungsod ng Cebu, at sa huling sandali, nauwi siya sa isang mumurahing lodging house kung saan siya kinupkop ng isang babaeng receptionist na may malumanay na boses at matang may lungkot.
Si Elena. Hindi na niya ito maalala ng buo, pero ang pangalan ay nakaukit na sa ilalim ng kanyang isip. May mabangong buhok, may sugat sa kanang braso, at tuwing umiti, parang may gustong itago. Noong gabing iyon, hindi sila nag-usap ng mahaba. Ang gabi ay naging isang takas mula sa realidad, at ang mga sumunod na taon ay hindi na siya bumalik. Iniwan niya ang lahat ng alaala ng gabing iyon dahil sa bigat ng pagkatalo. Ngunit ngayon na narito na ang batang si Ellie, at ang sulat ng isang inang tila wala ng ibang masandalan kundi siya. Hindi niya na pwedeng takasan ang katotohanan. Tumayo siya, lumapit sa bata, dahan-dahan niyang isinara ang mga kurtina sa bintana ng jet. Saka siya naupo sa tabi ni Ellie. Hindi niya alam kung anong klaseng ama siya kung sakali. Walang modelo, walang manual. Si Mang Endo lang ang naging ama sa kanya. At iyon ay sa paraan ng pagiging guro, hindi sa dugo. Pinadmasdan niya si Ellie. May bahid ng dumi sa pisngi, tuyong pawis sa leeg. Hinugot niya ang puting panyo mula sa bulsa at marahang pinunasan ang pisngi ng bata. Pasensya ka na kung ako nga ang ama mo, bulong niya. Pasensya ka na kung inabot pa ng ganito bago kita makilala. Biglang kumatop sa labas ng lounge si Marco, ang flight engineer. May dala itong tablet. Sir, I did a quick check of the logs. Wala pong record na may batang sumakay sa jet. The crew didn't see him. The cleaning staff neither. But CCTV shows he entered the hangar 3 hours ago. Alam ko na, sagot ni Silas. Mahina. It's not your fault. No one's at fault. I'll cancel the flight plan, sir. Tumango siya. Yes, we're not flying tonight. Nang muling mapag-isa si Silas sa loob ng lounge, muling bumalik ang sulyap niya sa birth certificate. Ili Marquez. Tumingin siya sa pangalan na para bang pinapantig ang bawat letra. May posibilidad. Posible. Marahil. At habang wala pang katiyakan, hindi pa siya handang humusga. Pero ang isang bagay ay sigurado, hindi niya hahayaang mawala uli ang bata. Niyuko niya ang ulo, hinawakan ang sulat, at doon, tuluyan nang tumulo ang mga luha sa kanyang mata. Hindi bilang negosyante, hindi bilang king of the skies, kundi bilang isang lalaking na puwersang humarap sa nakaraan at biglang binigyan ng kinabukasang may mga mata ng isang bata at isang pangalan na pareho sa kanya. Kung ikaw nga ang anak ko, Ellie, hindi kita pababayaan. At sa katahimikan ng jet na yon, sa pagitan ng tunog ng air conditioning at mabagal na hinga ng bata, may bagong simula na hindi dumating sa pamamagitan ng tagumpay kundi ng isang sulat at isang apelyido. Hindi pinakawalan ni Silas ang pagkakataon. Sa sandaling natapos niyang basahin ang sulat ni Elena at makita ang birth certificate ni Ellie, agad siyang kumilos. Hindi niya kayang umasa lang sa posibilidad. Kailangan niyang malaman ang katotohanan kung sino si Elena, kung saan siya ngayon, at kung anong koneksyon nila maliban sa isang gabing pilit na tinakpan ng panahon. Marco, tawag niya, habang bumalik sa flight deck ng jet. Dala pa rin ang mga dokumento. I need a secure line. Tatawagan ko si Alexia. Pagkakonektang linya, diretsong tanong agad ang lumabas sa kanyang bibig. Alexia, I need you to find a woman named Elena Ramirez. She may have worked in one of my Cebu factories about 5 to 6 years ago. She left behind a boy named Eli. I have reason to believe he's mine. Sa dulo ng linya, sandaling katahimikan. Pagkatapos ay maririnig ang boses ni Alexia. Matalim, kalmado, profesional. That's serious, Silas. Send me whatever you have. I'll get back to you within 48 hours. 2 araw siyang hindi mapakali. Habang si Eli ay dinala niya pansamantala sa isa sa mga bahay niya sa Tagaytay. Sinigurado niyang maalagaan ito. Tinawag niya ang ilang trusted staff mula sa Endo Foundation para linisan, pakainin
at bigyan ng komportabling lugar ang bata. Pero inutusan niya rin ang mga ito. Walang magtatanong, walang mangungulit. Hayaan niyo lang siyang magpahinga. Ako ang bahala sa lahat ng kailangan niya. Si Ellie, sa kabila ng trauma at pagod, ay unti-unting bumabalik sa ulirat. Wala pa ring imik, bihira magsalita, pero hindi na rin takot. Pinagmamasdan nito si Silas mula sa malayo. Pila may pag-itiwala, pero may halong pagtataka. Bakit po ako nandito? Tanong ni Ellie minsan, habang kumakain ng sopas. Napatingin si Silas sa kanya. Napalunok. Kasi gusto kitang alagaan, sagot niya. At gusto kong malaman ang totoo tungkol sa'yo. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang report ni Alexia. Tinawagan siya nito habang nasa opisina ng Endo Foundation. I found her, ani Alexia. Elena Ramirez. Nagtrabaho siya sa isang packaging line ng iyong factory sa Cebu. Entry-level worker. Masipag, tahimik, halos walang reklamo. Pero bigla siyang nag-resign 5 taon na ang nakalilipas. No forwarding address, no exit interview. Buntis ba siya noong umalis? Actually, oo. Ayon sa supervisor niya, halos 3 buwan na raw ang tiyan ni Elena nang huling makita. May mga nagsabing baka daw tinakasan ng ama ng bata kaya umalis. Wala raw itong sinabihan. Wala ring kamag-anak sa Cebu. Parang multo. Bigla na lang nawala. Nanlamig ang likod ni Silas. Pinikit niya ang mata. Unti-unti nang nagkakaroon ng hugis ang tanong sa kanyang isip. Isang gabing pilit niyang kinalimutan. Isang babae na tahimik, may mabuting tuso at posibleng isinakripisyo ang lahat para sa bata. May impormasyon ba kung saan siya ngayon? Wala pa. May address siyang iniwan sa huling payslip pero invalid na. Huling transaksyon niya ay isang konsultasyon sa isang klinik sa Mandaue, prenatal check-up. Doon na naputol ang trail. Pagkababa ng tawag, tulala si Silas sa harap ng kanyang desk. Tinitigan niya ang malaking portrait ni Mang Endo sa pader ng foundation. Isang paalala ng makataong lumisan bago niya nabigyan ng pagkakataon. Bakit laging huli? Bulong niya. Sinubukan niyang ayusin ang emosyon. Pero mas lalo lang siyang binagabag ng tanong na ayaw umalis sa kanyang isipan. Ano nga ba talaga ang ugnayan namin? Anak ba siya? Kapatid? O isang kasinungalingang pinagmulan ng pangarap? Sa dami ng maaaring maging sagot, iisa lang ang malinaw sa kanya. May koneksyon sila ni Elena at hindi niya ito maikakaila. Kinagabihan, habang natutulog na si Ellie sa guest room ng bahay, naupo si Silas sa balkonahe. Katabi niya si Dr. Morin na dumalaw upang kamustahin ang bata. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata. Defense mechanism. Paliwanag ni Morin matapos obserbahan si Ellie. Ang mga batang iniwan, madalas nagkakaroon ng selective trust. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang kailangan lang niya ay katotohanan at konsistensi. Katotohanan, ulit ni Silas. Yun na ang hanap ko ngayon. Kung siya ba'y talagang akin. Kung si Elena ba'y kung anuman namin sa isa't isa. Tumingin si Morin sa kanya. At kung malaman mong anak mo nga siya, hindi agad siya sumagot. Tinitigan niya lang ang madilim na ulap sa itaas. Saka siya huminga ng malalim at tumingin sa babae. Then everything I've built will finally have a real heir. Ngunit hindi niya sinabi ang isa pang bagay na gumugulo sa kanya. Nasa kabila ng lahat ng karangalan, sa kabila ng mga gawang charity at mga drones na lumilipad sa bawat sulok ng mundo, ngayon lang siya muling natakot. Dahil ngayon lang siya muling nakaramdam ng pagkakataong may mawala. At habang nakatulog si Ellie sa kwarto, dahan-dahang inilapit ni Silas ang kanyang upuan sa tabi ng bata. Hindi siya nagsalita. Hindi rin niya ginising. Pinagmasdan lang niya ito, ang marahang paghinga, ang mahigpit na yakap nito sa isang lumang teddy bear na ibinigay ng isa sa staff ng foundation.
Muling tumitig si Silas sa sulat ni Elena, na yon ay punit-punit na sa gilid dahil sa paulit-ulit niyang pagbasa. At muli niyang binalikan ang mga huling salita nito, sino ka man, alam kong hindi ka masamang tao. Sa isipan niya, isang boses ang unti-unting bumubulong. Pero handa ka bang maging ama? At ang sagot, bagamat mahina, ay sinimulan na niyang maramdaman sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo, kung siya'y akin, hindi ko na siya pababayaan. Kahit pa anong mangyari. 3 araw matapos matagpuan si Ellie sa kanyang private jet, dinala na rin siya ni Silas sa isang espesyalista sa Maynila. Isang pediatrician na may background sa trauma therapy. Isang puting kwarto ang bumungad kay Ellie. Malamig ang aircon, may mga stuffed animals sa gilid at mga libro sa shelves. Pero sa kabila ng kakulangan sa init ng pakiramdam, naroon ang pag-aalaga ng mga staff, ang mahinahong boses ng doktor, at ang mabusising mata ni Silas na hindi umaalis sa bata. Sa unang tingin, ani Dr. Belen Santos habang binabasa ang findings sa tablet, malnourished si Ellie, kulang sa protina at iron, mababa ang timbang niya para sa edad niya. Pero mas ikinababahala ko ang emosyonal na kalagayan. Trauma-based anxiety? Tanong ni Silas na natiling nakaupo sa gilid ng examination table kung saan nakaupo si Ellie, nakatumo, nakayapak. Opo, may mga pattern ng pag-iwas sa mata. Hindi komportableng pinapahawak ang kamay at tila mas alerto kaysa normal sa kanyang edad. Ang ganitong klase ng bata, madalas may karanasang nauugnay sa abandonment o neglect. Tumingin si Silas kay Ellie, tahimik pa rin ang bata, hindi umiimik. Pero kita sa mga mata ang lalim, parang may alam na hindi dapat alam ng bata sa murang edad. May bigat, may katahimikan na hindi na inosente. Gagaling pa ba siya? Tanong ni Silas. Gagaling, sagot ni Dr. Belen. Pero hindi dahil sa gamot. Kailangan niya ng pagmamahal at oras. Kailangan niyang maramdamang hindi siya iiwan. Pagka-uwi nila, hindi na naghintay si Silas na ipaubaya lang sa iba ang bata. Siya mismo ang naghanda ng silid ni Ellie sa bahay nila sa Tagaytay. Isang maliit na kwarto na may bintanang tanaw ang bundok. May kama na may kulay bughaw na bedsheet at isang study table na puno ng crayons, sketchpad at mga laruan. Walang ingranding palabas. Walang pilotong party. Gusto lang ni Silas na maramdaman ng bata na may lugar siya sa mundong ito. Sa mga sumunod na araw, natutunan nilang magsalita nang hindi nagsasalita. Kapag nag-aalmusal, si Ellie ay nakaupo lamang, tahimik, subalit nakikinig sa bawat kwento ni Silas. Si Silas naman ay pilit ginagawang kwento ang mga bagay-bagay. Alam mo ba, Ellie, sambit niya minsang naglalagay ng peanut butter sa tinapay. Nung bata ako, ganyan din ang kinakain ko kung may makuha man ako sa basurahan. Tumingin si Ellie, hindi ngumiti, pero nanatiling nakatingin. At para kay Silas, sapat na iyon. Tuwing gabi, nanunood sila ng dokumentaryo tungkol sa mga eroplano. Gustong-gusto ni Ellie ang mga tunog ng makina at minsan sumusunod siya sa mga eksenang may drone na lumilipad. Gusto mo bang matutong gumawa ng ganyan? Tanong ni Silas habang pinipihit ang remote. Tahimik si Ellie, pero tumango siya. Bahagyang tango, halos hindi mapansin, pero malinaw. May interes, may simula. Sa bawat gabing ganon, unti-unting lumambot ang puso ni Silas. Dahil sa bawat sulyap ni Ellie, nakikita niya ang batang sarili. Tahimik, gutom, alerto at puno ng tanong. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas at kumukulog, si Ellie ay biglang pumasok sa silid ni Silas. Nakasuot siya ng pajama, may hawak na unan at nanginginig. Ellie? Tanong ni Silas, agad bumangon mula sa kama. Hindi sumagot si Ellie. Pero nakita ni Silas ang luha sa kanyang mata. Dahan-dahang lumapit ang bata, bitbit ang unan, saka huminto sa tabi ng kama. Walang tanong, walang paliwanag.
Halika, sambit ni Silas habang itinataas ang kumot. Umakyat si Ellie, dahan-dahan, parang hindi sanay matulog na may kasama. Humiga sa gilid, mariing yakap ang unan, pero pilit ikinukubli ang pagkatakot sa kulog. Tahimik silang dalawa, hanggang sa tumigil ang ulan. At sa gitna ng katahimikan, marahang lumapit si Ellie sa gilid ni Silas. Ipinatong ang ulo sa kanyang balikat. At sabay bulong, "Tatay." Basang-basang lumapit ang kanyang ulo. Parang huminto ang mundo. Ang salitang iyon ay tila buhos ng lahat ng kabiguang tinawid niya sa buhay, na ngayon ay naging isa ng gantimpala. Hindi niya alam kung may karapatan siya sa salitang iyon. Pero sa sandaling iyon, wala siyang ibang ginusto kundi ang patunayan sa batang ito na tama ang kanyang naramdaman. Ni hindi siya nagtanong kung sigurado ba ang bata. Hindi niya inalam kung kailan ito napagdesisyonan ni Ellie. Ang mahalaga, may batang yumakap sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya CEO, hindi milyonaryo, hindi visionary. Isa siyang ama. At ang puso niyang binuo ng bakal ng negosyo ay unti-unting tinunaw ng isang maliit na tinig. Sa mga araw na sumunod, mas naging bukas si Ellie. Natutong mumiti, bagaman maliit lang. Nagsumulang gumuhit, unay stick figures, hanggang sa may isang araw ay ipinakita niya ang isang drawing ng 2 tao. "Sinong nandito?" tanong ni Silas. Tinutok ni Ellie ang kanyang daliri sa isang mas malaking figure. "Ikaw, at ito?" "Ako." Napangiti si Silas, pilit pinipigilan ng luha. Sa likod ng papel, may isinulat si Ellie sa maliliit na letra. "Kami lang, pero sapat na." At sa mga salitang iyon, alam na ni Silas. Kahit hindi pa niya hawak ang buong katotohanan, may isang katotohanang hindi na niya kailangan pang tanungin. Si Ellie ay dumating sa kanyang buhay na parang kidlat sa gitna ng tag-init. Pero hindi ito isang bagyong lilipas. Ito ay simula ng bago niyang pagkatao. Isang batang tumawag sa kanyang tatay. At isang lalaking muling natutong magmahal, hindi bilang hadlang sa kanyang layunin, kundi bilang dahilan nito. Isang tawag ang gumising sa kanya sa gitna ng magdamag. "Silas." Boses ni Alexia sa kabilang linya. Bahagyang paos pero matatag. "Nahanap ko na si Elena." Napabangon si Silas mula sa kama. Agad hinanap ang relo sa mesa. 2:00 ng madaling araw. "Saan siya?" Mabilis niyang tanong, hawak pa ang cellphone, habang tinatanggal ang kumot sa katawan. Nasa isang public hospital sa Davao. Naka-confine, comatose. Nanlaki ang mata ni Silas. "Koma?" "Oo, ayon sa records." Inatake siya ng aneurysm. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Dinala siya sa ER ng isang kapitbahay. Wala raw kamag-anak. Hindi rin malinaw kung sino ang ama ng bata, si Ellie. Sandaling katahimikan. Ang tunog lang sa pagitan ng dalawa ay ang malalim na buntong hininga ni Silas. "Anong pangalan ng ospital?" "Southern Regional Medical Center." "Gusto mo bang i-coordinate ko ang paglipat? Tatawagan ko ang jet crew ko. Pupunta ako roon agad. Pakireserba ng private medical aircraft." At Alexia? "Yeah? Salamat." Kinabukasan, sinundo ni Silas si Ellie. Hindi na siya nagtago sa bata. "Ellie," sabi niya habang nagbibihis ng pangalis, "aalis tayo papuntang Davao. May makikilala kang tao roon. Mahalaga siya sa'yo, sa atin." Tumingin si Ellie, nakakunutang noo. "Si Mama?" Nagulat si Silas sa tanong. "Bakit mo nasabi?" "Sinabi ng isa sa mga tita sa bahay na may hinahanap ka. Sabi nila babae raw. Tapos kahapon, may nakita akong picture sa phone mo. Hindi niya namalayan na nakita iyon ng bata." "Oo anak, si Mama mo." Hindi na nagtanong si Ellie. Yumuko lang siya sa kamahigpit na yumakap sa tiyan ni Silas. Makalipas ang ilang oras, lumapag ang eroplano sa Davao. Sinalubong sila ng medical escort. Dinala sa ospital na amoy alkohol.
May sirang tile sa gilid at mga pasyenteng nakapila sa labas. Pumasok si Silas sa ward kung saan naroon si Elena. Naroon siya, nakahiga, payat maputla, may tubo sa bibig at buhok na manipis na. Ang dating alaalang bumabalot sa sulat ay narito ngayon sa harap niya. Buhay, ngunit hindi gumigising. Agad siyang lumapit. Hawak ang kamay ng babaeng ilang linggo na niyang iniisip gabi-gabi. Siya ba? Tanong ni Ellie sa kanyang likuran, marahang lumalapit. Oo, sagot ni Silas. Siya yung ang mama mo. Lumapit si Ellie, dahan-dahang hinawakan ang kamay ng ina. Pagkaabot niya, tahimik siyang umiyak. Makalipas ang ilang araw, inilipat ni Silas si Elena sa isang private hospital. Nilagyan ng sariling silid, may sariling nurse, at pinasok sa mas advanced na therapy. Apo na ang bahala sa lahat ng gastos. Sinabi niya sa chief physician, anumang kailangan niya, gawin ninyo. Habang pinaproseso ang mga dokumento para sa transfer, sumailalim si Silas at si Ellie sa isang DNA test. Isang bagay na matagal na niyang gustong gawin ngunit iniiwasan dahil sa takot sa sagot. 3 araw ang lumipas. Habang nakaupo siya sa beranda ng ospital, dumating si Alexia, dala ang isang brown envelope. Ito na, sabi niya, results ng DNA test. Tahimik na kinuha ni Silas ang envelope. Dahan-dahan niyang binuksan, habang si Ellie ay nasa loob, nagdodrawing. Habang binabasa ang dokumento, hindi siya makapaniwala. 99.9% probability of paternity. Silas Marquez, biological father of Eli Ramirez. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Ang tuwa, ang kaba, o ang biglaang pagdaloy ng luha. Anak ko siya, bulong niya. Anak ko nga talaga siya. Tumango si Alexia. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, Silas. Pero isang bagay ang sigurado. Wala nang baka o posible. Siya ang anak mo. Napaluhod si Silas sa harap ng mesa. Hinawakan ang mukha at umiyak. Hindi ng bagay ang mungamayong. Kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas may sagot na ang lahat ng tanong. Sa gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Ellie sa tabi ng kama ni Elena, nanatili si Silas sa gilid. Hawak ang kamay ng babae. Naalala ko na, mahinang bulong niya. Yung gabing iyon sa Cebu, sa gitna ng ulan, noong gabi ng kanyang pinakamalalim na pagkatalo, pinasok niya ang isang maliit na bar sa gilid ng daan. Nandoon si Elena, bagong hire sa isang hotel, mag-isa, tila iniiwasan ang mga ingay sa paligid. Nagkatinginan sila. Nag-usap ng kaunti, tumakas sa ulan, nauwi sa isang maliit na silid kung saan pareho silang naghahanap ng saglit na kaginhawaan. Walang pangalan, walang tanong, isang gabi ng paglimot. Hindi na niya siya muling nakita pagkatapos noon. Ngunit heto siya ngayon. Ang babaeng iyon, ang gabing iyon, lahat ay bumalik. May dalapang anak na ngayon ay siya na palang sariling dugo at laman. Pasensya ka na kung hindi ko maalala agad, sabi niya sa natutulog na Elena. Pasensya ka na kung iniwan kita. Pero heto na ako, at heto si Ellie. Buhay siya, ligtas, at hindi ko na siya pababayaan. Araw-araw ay binabantayan ni Silas si Elena. Araw-araw niyang dinadala si Ellie sa ospital para makasama ito. Pinapakita niya rito ang mga drawing, kinukwentuhan ng mga nangyayari sa eskwelahan. At minsan ay kinukwento kung paano niya gustong maging piloto balang araw. Mama, sabi ni Ellie minsang nakaupo sa gilid ng kama. Kung marinig mo po ako, okay lang po. Huwag kang mag-alala. Andito na si tatay. Tumingin si Silas sa kanya. Pinilit pigilin ang luha. At sa puso niya, walang mas mahalaga pa sa sandaling yon. Ngayon ay hindi na siya nag-iisa. May anak siyang tinanggap. May nakaraan siyang tinanggap at may hinaharap siyang handang harapin kahit gaano pa ito kahirap. Dahil sa wakas buo na siya.
Hindi lahat ng pagmamahal ay tinatanggap ng mundo ng buong bukas palad. Lalo na kung ang pagmamahal na iyon ay dumating na may kasamang lihim, iskandalo at banta sa kayamanang pinaghirapan ng isang imperyo. Nagsimula ang lahat ilang linggong makalipas lumabas ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Ellie ay tunay na anak ni Silas Marquez. Sa halip na katahimikan, kapayapaan at pagtanggap, isang bagyo ang bumalot sa paligid ng pangalan ni Silas at ito'y may pangalang matagal nang hindi niya nakakasalamuha. Arden Santos. Si Arden ay pinsan ni Silas sa panig ng kanyang yumaong tiyuhin. Lumaki rin ito sa Maynila, ngunit hindi kailanman naranasan ang hirap ng lansangan. Sa halip, si Arden ay pinalad na makapag-aral sa abroad at kalaunay naging isa sa mga early investors ng Falcon Rice noong panahong nagsisimula pa lang si Silas. Hindi lingid sa lahat na may bahid ng inggit si Arden. Inggit na hindi lantaran, ngunit unti-unting nararamdaman sa bawat komento, sa bawat kindat ng mata, sa bawat tanong na tila simpleng biro pero may matalim na layon. At ngayon, nakita ni Arden ang pagkakataong durugin ang pinsang matagal na niyang gustong lampasan. Anak sa labas ng isang CEO, isang headline sa isang business blog ang unang lumabas. Sinundan ito ng isa pa, mas personal, mas mapanira, batang natagpuan sa private jet. Anak nga ba ng tinaguriang King of the Skies? O produkto ng pagkakasala? Wala pang pahayag si Silas nang una itong pumutok. Ngunit habang nagsisimula pa lang siyang huminga sa gitna ng bagong buhay bilang ama, isang demand letter ang dumating sa kanyang opisina. Nilagdaan ng abogadong kinatawan ni Arden. Ito'y formal na pag-question sa legitimacy ng bata bilang iyong anak at paghingi ng forensic verification. Ang balitang ito ay nagdudulot ng panganib sa integridad ng kumpanya at mga shareholder ng Falcon Rice. Legal Counsel of Arden Santos, hindi makapaniwala si Silas nang mabasa niya ang liham. Pinatawag niya agad si Alexia at ang kanyang legal team. Anong layunin niya? Tanong niya habang nakaupo sa conference room. Hawak ang papel. Gusto ba niyang mapahiya ako o gusto niyang maagaw ang kumpanya? Pareho, sir. Sagot ni Attorney Nolan, isa sa kanyang pinakamatagal na abogado. Kapag napatunayang may irresponsibilidad kang ginawa na makakasira sa reputasyon ng kumpanya, pwedeng gamitin yan ni Arden para maipilit ang pagbitiw mo bilang CEO. Napakuyom ang kamao ni Silas. Hinding-hindi ko iiwan ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Lalo it hindi dahil lang sa isang taong halatang takot sa anino ko. Ilang araw lang ang lumipas at nabalot na ng tensyon ang boardroom ng Falcon Rice. Silas, sabi ng isa sa mga direktores, si Mr. Gerardo Lim, habang hawak ang printout ng balita. Alam mo kung gaano kasensitibo ang investor sa ganitong issue. Ang pagiging ama ay hindi namin ku-question, pero ang timing at ang public perception. Tumayo si Silas mula sa kanyang upuan. Tahimik muna siyang naglakad sa harap ng mga board members bago nagsalita. Wala akong ikinahihiyang gawin. Ang batang iyon, si Ellie, ay anak ko. Hindi dahil sa papel na nagpapatunay, kundi dahil sa mga gabing tinawag niya akong tatay at sa mga umagang humahawak siya sa kamay ko na parang ako lang ang mundo niya. Silas, sambit ng isa. Pero paano ang kumpanya? Paano ang shareholders? Tumango si Silas saka tumingin sa kanilang lahat. Maraming nagtatanong kung sino si Ellie. Kung totoo bang anak ko siya. Kung ito raw ba'y eskandalo. Isa lang ang masasabi ko. Huminga siya ng malalim saka dumiretso sa lente ng kamera. Si Ellie ay anak ko at kahit kailan, hindi ko siya itatago. Hindi ko siya ikakahiya. At kung may kailangang iwan para mapanatili ang pagiging ama ko, handa akong gawin yon.
Pero hindi ko isusuko ang pangalan ko, ang dangal ko o ang anak ko para lang mapalugod ang mga taong takot sa katotohanan. Sa video ring iyon, ipinakita niya ang birth certificate ni Ellie, ang DNA result at ang mga larawan nilang mag-ama. Nakangiti, magkaakbay, totoo. Pumutok ito sa social media, isang kilusan ang nabuo, #SilasandEllie, #BraveFather. Maraming nagtatanong kung sino si Ellie, kung totoo bang anak ko siya, kung ito raw ba'y eskandalo. Isa lang ang masasabi ko, huminga siya ng malalim saka dumiretso sa lente ng kamera. Si Ellie ay anak ko at kahit kailan, hindi ko siya itatago, hindi ko siya ikakahiya. At kung may kailangang iwan para mapanatili ang pagiging ama ko, handa akong gawin yon. Pero hindi ko isusuko ang pangalan ko, ang dangal ko o ang anak to para lang mapalugod ang mga taong takot sa katotohanan. Sa video ring iyon, ipinakita niya ang birth certificate ni Ellie, ang DNA result at ang mga larawan nilang mag-ama. Nakangiti, magkakbay, totoo. Pumutok ito sa social media, isang kilusan ang nabuo. #SilasandEllie, #BraveFather. Sa huli, si Arden ay pinatawag ng Ethics Committee ng kumpanya matapos mapatunayang siya ang pasimuno ng pagkalat ng confidential family matters sa media. Hindi lamang ito bumalik sa kanya, kundi naging dahilan pa ng kanyang pagbitiw bilang stakeholder at board advisor. Sa harap ng media, si Arden ay hindi na muling nagpakita. At si Silas, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi na lang CEO. Ama na siya, totoo, buong-buo at hindi takot ipaglaban ang pamilyang bigla niyang natagpuan. Sa isang panayam, tinanong siya ng isang reporter, "Mr. Marquez, worth it bang lahat ng ito?" Ngumiti siya saka tumingin sa gilid niya kung saan si Ellie ay abalang nagdodrawing. Kung ang kapalit ay makasama ang anak ko sa bawat araw ng buhay ko, kahit kalabanin ko pa ang buong mundo, oo, worth it na worth it. Ika-6 na buwan na nang pananatili ni Elena sa ospital, na mangyari ang isang bagay na halos hindi na inasahan ng sinuman, ang muling pagbukas ng kanyang mga mata. Iyon ay isang tahimik na umaga. Si Ellie ay nasa silid therapy niya, abala sa pagpinta ng drone gamit ang watercolor. Si Silas naman ay nasa labas ng ospital, kausap ang isang architect para sa plano ng bagong gusali ng Endo Foundation sa Davao. Walang palatandaan ng kahit anong pagbabagong malapit mangyari, hanggang sa isang nurse ang sumugod palabas ng ICU. Habol hininga. "Mr. Marquez, si Miss Elena, nagising na po." Napatigil si Silas tila hindi makagalaw. Nilingon niya si Ellie at sa kanya agad naibulalas ang matagal nang iniipong dasal sa kanyang dibdib. "Salamat Panginoon," bulong niya. Sa loob ng ICU, nakasindi ang mga ilaw na malamlam at ang mga monitor ay nagpiping ng mas buhay na ritmo. Si Elena, maputla pa rin ngunit gising, ay nakatitig sa kisame. Nang pumasok si Silas, dahan-dahan siyang lumapit. Bahagyang nanginginig ang hakbang. Bitbit niya ang parehong sobre, ang sulat, na iniwan ni Elena sa tabi ni Ellie ilang buwan na ang nakaraan. "Elena," mahinang sambit niya. Dahan-dahang lumingon ang babae, irap pa ring gumalaw, ngunit malinaw ang pagkilala sa kanyang mga mata. "Silas," bulong ni Elena, halos walang tunog, parang alingaw-ngaw lang ng dati nilang gabing magdasama. Lumapit si Silas, halok ang kamay niya, marahang dinampian ng haplos. "Hindi ko akalaing magigising ka pa," aniya. "Akala ko rin," sagot ni Elena, paos. "Pero may dahilan pa pala." Si Ellie, siya ang dahilan. Tumulo ang luha ni Elena at hindi na niya ito pinigilan. "Kamusta siya?" tanong niya, bahagyang nanginginig. Masigla, matapang, tahimik pero matalino.
at tinatawag niya akong tatay. Ngumiti si Elena kahit may kahalong sakit sa pisngi. Alam ko, aniya. Alam kong darating ang araw na tatawagin ka niyan yon. Kaya ko siya iniwan sa'yo. Napuno ng katahimikan ang pagitan nila. Hindi mabigat, kundi tahimik, mapayapa at puno ng kahulugang hindi kailangang palakihin. Ilang araw ang lumipas. Unti-unting lumakas si Elena. Lumipat siya sa isang mas maaliwalas na silid. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, muling nagkatabi si Silas at Elena. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong pinagdugtong ng isang batang lalaki. Gusto kong malaman mo ang totoo. Panimula ni Elena habang iniinom ang mainit na tsa na inihain ni Silas. Handa ako makinig. Hindi kita sinisi. Ni minsan. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil ayokong hadlangan ang takbo ng buhay mo. Alam kong pag nalaman mong buntis ako, hihinto ka sa lahat. Isasakripisyo mo ang mga pangarap mo at hindi ko kayang maging dahilan ng pagkakakulong mo sa nakaraan. Napayo ko si Silas. Noong lumalaki si Ellie, patuloy ni Elena, ginawa ko ang lahat para buhayin siya. Nagtinda ako ng lumpia, naglaba, nagtrabaho sa karinderya. Pero unti-unti, humina ang katawan ko hanggang sa dumating ang gabi na inatake ako ng sakit sa utak. Alam kong malapit na akong mawala. Hindi na napigilan ni Silas ang luha. Hindi siya iyakin. Pero ngayon, bawat salitang sinasambit ni Elena ay parang karayom sa kanyang puso. Kaya ako siyang iniwan sa jet mo. Kasi alam kong kahit sa lahat ng hindi mo alam, ikaw lang ang makakalinga sa kanya. Wala na akong ibang alam na may kakayahan, kundi ikaw. Diyos ko, Elena, mahina niyang sambit. Sana sinabi mo, sana nalaman ko, pero hindi ko pinagsisihan, ani Elena. Dahil nakita ko siya ngayon, malusog, may saya sa mata, at may atay na handang ipaglaban siya. Lumipas pa ang ilang araw, at dumating ang usapang legal. Nasa ospital pa si Elena, nang ipatawag ni Silas si Attorney Nolan. May dalang mga papeles ito para sa legal custody ni Ellie. Handa na kaming ipaayos ito, Miss Ramirez, sabi ng abogado. Kung inyong mamarapatin. Tumango si Elena. Gusto kong malaman ninyong hindi ako lumalaban. Handa akong ibigay kay Silas ang full custody ni Ellie. Pero tumingin siya kay Silas. Ang wag mo akong aalisin sa buhay niya. Hindi bilang nanay na may kontrol, kundi bilang nanay na handang sumuporta mula sa likod. Tumango si Silas. Elena, hindi ko kailanmang ipagkakait si Ellie sa'yo. Siya ay hindi lamang anak ko. Anak natin siya. At habang ako ang buhay, sisiguraduhin kong may ina siyang makakausap, may titig siyang babalikan, at may yakap na babalikan kapag kailangan niya. Nang lagdaan ni Elena ang dokumento, para bang isang kabanata ang pormal na isinara. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang pagsisimula ng isang bagong pahina ng pag-unawa. Isang gabi, habang nasa veranda ng ospital, magkatabi sina Silas at Elena. Tahimik, wala nang kailangan sabihin. Silas, biglang bulong ni Elena. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Salamat pa rin dahil sa kabila ng lahat, pinili mong maging ama. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo. Tumingin si Silas sa kanya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasarap sa lahat ng nangyari? Tanong niya. Ano? Yung hindi mo lang ako pinalaya noon. Binigyan mo rin ako ng dahilan para lumaban na yon. Sa loob ng ospital, si Ellie ay natutulog sa maliit na couch, yakap ang paborito niyang teddy bear. At sa labas, ang dalawang magulang na pinag-umpong ng isang gabing panandalian ay ngayon ay iisa na sa layunin. Ang palakihin ang isang batang ipinanganak hindi sa loob ng perpektong mundo, kundi sa gitna ng pagpili, sakripisyo at pagmamahal. At sa dulo ng gabi, walang narinig ang mga bituin kundi ang tahimik na panalangin ni Silas. Salamat, Elena. Salamat sa anak natin. At salamat sa pagkakataong baguhin ang mundo, kasama siya. Mula nang tuluyang magising si Elena,
at maayos ang legal na proseso ng custody, naging mas tahimik na ang mundo ni Silas Marquez. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito hungkag, kundi puno ng saysay. Sa tulong ng mga abogado at desisyong walang naging balakid, opisyal nang isinulat sa lahat ng dokumento. Silas Endo Marquez, ama ni Ely Ramirez Marquez. Isang simpleng pirma, isang simpleng papel. Pero para kay Silas, ito ang pinakamahalagang kontratang nilagdaan niya sa buong buhay niya. Mas mahalaga pa sa alinmang merger, joint venture o stock agreement. Wala nang baka, wala nang siguro. Anak niya si Ely. At mas mahalaga pa rito, mahal niya si Ely hindi dahil sa papel, kundi dahil sa panahong ipinadama ng bata kung gaano kahalaga ang isang yakap, isang mata na nagtitiwala, at isang boses na tatawag ng tatay sa gitna ng ulan. Sa parehong panahong iyon, mas lalong naging malapit sa kanila si Dr. Morin, ang psychiatrist na mula pa sa simula, naging tulay sa maraming sugat na walang gamot kundi oras at damdamin. Palagi na siyang dumadalaw tuwing Sabado sa bahay nila sa Tagaytay. Noong una, ang dahilan niya ay para makita ang progreso ni Ely. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, hindi na lang si Ely ang pinupuntahan niya. Napansin ko, sabi ni Elena, minsang pinapanood si Morin at Silas na nagtatawanan sa garden habang nagbubuhos ng tubig sa mga halaman. Lumalambot ang boses mo kapag siya ang kausap mo. Napangiti si Silas, hindi na itinatanggi. Alam mo, Morin is different. Tahimik pero buo. Maraming alam pero marunong makinig. Hindi siya kailangang sumigaw para marinig ko. Deserve mo naman ang ganyan, sabi ni Elena. Matagal ka nang lumalaban mag-isa. Panahon na siguro para maramdaman mong hindi mo kailangang palaging ikaw ang sumasalo sa lahat. Minsan, habang nilalagyan ni Silas ng ketchup ang hotdog ni Ely, bigla siyang tinanong ng bata, "Tay, si Doc Morin po ba? Magiging nanay ko rin?" Napatingin siya kay Ely, tapos kay Morin na nasa kusina, naghihiwa ng prutas. "Bakit mo naman natanong?" Balik tanong niya. Kasi po, kapag nandito siya, parang ang saya niyong dalawa. Tapos minsan po, parang mas masarap po siya magluto ng sinigang kaysa kay Manong Chef. Napahalakhak si Silas, sabay lingon kay Morin na agad ding natawa nang marinig ang sagot ng bata. "Baka nga anak," sabi ni Silas, "baka nga." At dumating nga ang araw na hindi na lang sila basta tatlo sa hapagkainan. Isang maaliwalas na hapon sa tabi ng lawa sa Laguna. Habang nagpipiknik at naglalaro ng frisbee si Ely, kasama ang mga batang galing sa Endo Foundation, hinawakan ni Silas ang kamay ni Morin. "Morin, Ania, alam kong simulat sa pool, hindi tayo sinadyang pagtagpuin para sa ganito. Pero gusto kong piliin ka, hindi bilang therapist ni Ely, kundi bilang kasama ko sa bawat hakbang, sa bawat hirap, sa bawat galak." Tumingin si Morin sa kanya. At sa likod ng mahinhin niyang ngiti, naroon ang sagot. "Oo, Silas, matagal ko na ring pinili kayong dalawa." Samantala, si Ely ay unti-unti nang naging mas bukas. Sa tulong ng therapy, ng bagong pamilya, at ng simpleng kasiyahan na dulot ng isang yakap at takbuhan tuwing umaga, unti-unti niyang nilulutas ang mga buhol ng kanyang puso. Gumuguhit na siya ng mas malinaw. Hindi na lang stick figures ang ginagawa niya. Ngayon, gumagawa siya ng blueprint ng mga eroplano. May mga label pa, wing lift, solar panel, emergency button. Isang araw, ipinakita niya ito kay Silas habang nasa opisina ito. "Tay, kapag lumaki po ako, gagawa ako ng jet. Pero hindi para sa mayayaman, para sa mga batang katulad ko dati." Natigilan si Silas. Hindi niya alam kung tatawa siya sa tuwa o iiyak sa galak. Tumayo siya mula sa upuan, lumapit kay Ely at niyakap ito. "Anak, hindi mo kailangang hintayin pang lumaki. Simulan mo na ngayon. Ako ang unang investor mo." Samantala, si Arden
ang pinsan niyang halos magwasak ng kanyang pangalan, ay tuluyan nang nawala sa eksena. Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo sa korte at ang pagbasura sa mga kaso niyang puro chismis at walang basehan, napilitang bumitiw si Arden sa board ng Falcon Rice. Na-freeze ang bahagi ng shares niya at binigyan siya ng ultimatum, sell or be sued. Nagdesisyon si Arden na umalis ng bansa. Ayon sa mga balita, nasa Europe na raw ito, tahimik at walang balita. Hindi na siya muling nagparamdam. Sa loob ni Silas, wala nang galit. Ang bawat taong sinaktan siya ay naging bahagi lang ng mas malawak niyang paglalakbay. Bilang handog kay Ellie at bilang panata sa mga batang minsang tulad niya at tulad ni Ellie, pinalawak ni Silas ang Endo Foundation. Nagdagdag siya ng mga bagong pasilidad, isang art room para sa mga batang mahilig gumuhit, isang mini aviation workshop kung saan makakahawak sila ng totoong parts ng drones at jets, at isang special education room para sa mga batang may iba't ibang tangangailangan. Hindi ko lang gusto na magkaroon sila ng kanlungan, ani Silas sa isang panayam. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong mangarap. Isang gabi, habang nasa rooftop sila ng bahay nila sa Tagaytay, nakatingala si Silas, Maureen at Ellie sa kalangitan. Hawak ni Ellie ang isang telescope na bigay ni Maureen. "Tay," tanong ng bata, "pag lumipad po ang sarili kong eroplano, sasama po kayo?" Ngumiti si Silas, hinawakan ang balikat ng anak. "Anak, hindi lang ako sasama. Ikaw ang magdadala sa akin sa mga lugar na hindi ko pa nararating. At sa likod ng mga bituin, sa katahimikan ng gabi, alam ng 3 taong iyon na hindi man sila sinimulan ng perpektong kwento. Sila ay binuo ng pagmamahal, paninindigan at muling pagbangon. At kung ang langit man ay may tinig, marahil ang sasabihin nito'y, ito ang tunay na paglipad." Lumipas ang 5 taon. Ang mundo ay patuloy na umikot. Ngunit para sa pamilyang Marquez, bawat araw ay tila isang bagong pahina sa librong puno ng milagro, paghilom at pag-ibig na hindi kailanman ikinahon sa tradisyong tinatawag na dugo. Si Ellie Marquez, dating batang natagpuang natutulog sa loob ng private jet, ay ngayon isang matalinong binatilyo, 19 anyos, at hindi lamang nag-aral sa isang prestihiyosong science and aeronautics school sa Japan. Siya rin ay lumikha ng prototype ng isang solar-powered jet na ipinangalan niya sa kanyang ina, Project Elena. "Naisip ko po, Tay," sabi niya kay Silas habang pinapakita ang miniature model sa opisina ng foundation, "paano kung hindi lang mayayaman ang makalipad? Paano kung ang bawat island barangay sa Pilipinas kayang i-connect sa isa't isa gamit ang renewable flight?" Hindi makapagsalita si Silas. Tiningnan lang niya ang anak na ngayon ay mas matangkad pa sa kanya. May kumpiyansa sa mata at boses, ngunit nanatiling may lambing ng batang minsang natulog sa kanyang jet. "Kung si Mang Endo ay buhay pa ngayon," bulong ni Silas, "ikaw ang ipagmamalaki niya ng buong puso." Hindi ring nagbago ang samahan ni Silas at Dr. Maureen. Sa katunayan, ito'y lalong tumibay. Makalipas ang 3 taon mula nang tuluyang tanggapin ni Maureen ang papel na higit pa sa pagiging therapist ni Ellie, si Silas ay lumuhod sa isang maliit na hardin ng Endo Foundation. May hawak na singsing na may ukit na, "Sa bawat pagbangon, ikaw ang pahinga." Ikinasal sila sa isang open-air ceremony sa tuktok ng isang bundok sa Batanes. Saksi ang bughaw na langit, mapayapang ulap, at higit sa lahat, ang mga batang tinulungan ng foundation. Nakaupo sa mga rows ng simpleng kahoy na silya ang mga dating patang lansangan na ngayoy mga guro, artista, mekaniko at scholar. Sila sambit ni Maureen sa altar, nakasuot ng simpleng gown. "Hindi kita minahal para sa lahat ng nalikha mo. Minahal kita dahil kahit wala kang dala, hindi mo ako kailanman iniwan."
At sumagot si Silas, tinig na halos basag sa emosyon. Minahal kita, hindi para punan ang kulang ko. Minahal kita kasi tinuro mo sa akin kung paanong ang puso ay pwedeng maging tahanan. Samantala, si Elena, bagamat hindi na muling nakalakad ng tuluyan dulot ng komplikasyon mula sa aneurysm, ay naging isang pambansang tagapagsalita para sa karapatan ng mga ina at kababaihang iniwan ng sistema. Sa tulong ng foundation, siya ay nagsimula ng programang Lakbay Ina, isang mobile education and support system para sa mga single mothers sa kanayunan. Hindi siya nakalimot sa nakaraan, pero ginamit niya ito bilang tuntungan sa bagong misyon. Sa bawat panayam, sa bawat forum, laging laman ng kanyang kwento ang katapangan ng isang inang namili na palayain ang isang lalaking mahal niya para sa kinabukasan ng anak nila. Hindi lahat ng ina ay kayang magtago ng anak. Sabi ni Elena, minsang ini-interview sa isang women's summit. Pero may pagkakataong kang itaya ang sarili mo para mailigtas siya, gagawin mo. Kahit mawalan ka ng lahat, kahit masira ang pangalan mo. Dahil yun ang pag-ibig na walang reklamo. Ang private jet na minsang naging crib ni Ellie, kung saan siya natagpuan ni Silas 5 taon na ang nakalipas, ay hindi na lumilipad. Sa halip, ito ay naging isang flying shelter, isang stationary museum at halfway home para sa mga batang iniwan, inabuso at nawalan ng tirahan. Nakatigil ito sa isang compound malapit sa paliparan ng Davao. Pininturahan ng mga bata sa iba't ibang kulay ng pag-asa. Berde para sa bagong simula, bughaw para sa katahimikan, dilaw para sa pangarap at puti para sa kapayapaan. Sa loob, ang interior ay hindi na marangyang leather seats. Pinalitan na ito ng mga makukulay na kutson, shelves ng mga libro, drawing boards at isang maliit na kusina. Ang cockpit ay ginawang learning corner, kung saan ang mga bata ay pwedeng maglaro ng pilot simulator. Isa sa mga pinakapaboritong kwento roon ay kung paano natagpuan si Ellie, isang kwento na hindi binabasa lang, kundi nararamdaman ng bawat batang nawalan na rin ng pamilya. At sa mismong pintuan ng jet, may nakapaskil na brass plaque, pinangungunahan ng mga salitang hindi kailanman malilimutan ng sino mang papasok. Dito nag-umpisa ang isang pamilya, hindi sa dugo kundi sa puso. Isang hapon, habang inaayos ni Ellie ang kanyang prototype sa ilalim ng puno ng mangga sa loob ng foundation compound, lumapit si Silas at Maureen, magkahawak kamay. Nakaupo sila sa bangkong kahoy. Pinapanood si Ellie na abala sa pagpihit ng maliit na propeller. Siya ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko, bulong ni Silas. Ngumiti si Maureen. Hindi siya produkto ng pagkakamali, Silas. Siya ang bunga ng lakas. Lakas mong magpatawad, latas ni Elena na magtiwala, at latas ng bata para tumayo. Lumapit si Ellie, bit-bit ang prototype at inilapag ito sa lamesa. Tay, sabi niya, may version 2 na ako. Mas magaan, mas mabilis at mas ligtas. Sa tingin ko, pwede na nating gawing totoo. Tumingin si Silas sa anak. Hindi lang siya pilotong naglalayag sa ere. Si Ellie ay ngayon ang kanyang kapwa-arkitekto ng pag-asa. At sa paglipas pa ng panahon, ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang jet, sa isang sulat, o sa isang title ng CEO. Ang tunay na kwento ay nasa bawat batang niyakap ng tahanan, bawat palad na binigyan ng bagong direksyon, at bawat pusong muling tumibok dahil may taong naniwalang may halaga sila. Ang kwento ni Silas ay naging kwento ng marami. At sa huli, ang iniwang tanong ng kanyang kabataan, bakit ako iniwan, ay napalitan ng panibagong tanong na mas makapangyarihan. Kanino ako dapat manatili? At ang sagot,
Habang nakatayo siya sa tabi ni Ellie at Maureen, habang tinitingnan ang salitang nakaukit sa plake ng lumang jet, ay malinaw na malinaw. Dito, sa tahanang pinili ng puso.